ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yun! Layo rin ang narating ng eroplanong papel ko. Mukhang maganda pagkakatupi ko sa mga pakpak. Jimboy, nak! Kanina pa kita tinatawag sa loob Wala ka bang naririnig? Ay, tinatawag niyo pala ako, Nay? Oo, nakailang beses na. Sorry po. Ingay kasi ng mga bata kanina. Nakatambay dun sa kabilang kalsada. May sumigaw tapos may umiyak kasi napalo nung nanay matapos mang away ng kalaro. Ay, mga kabataan talaga ngayon. Ganon din naman po ako nung araw, di ba? Ay, oo. Malala ka pa nga sa kanila. Si nanay talaga? Sobra naman po yung malala pa ako sa kanila. Totoo naman. Kulang na lang mapanot ako sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Muntik na nga kitang itakwil bilang anak ko Buti na lang naghimala ang langit kasi nagbago ka. Buti na lang hindi niyo po ako tinakwil. Siyempre biro lang yon. Meron bang magulang nagugustuhing magtakwil ng sariling anak? Meron naman po. Siguro yung mga napagod na talaga sa mga ugali ng anak nila. Kaya mabuti na lang nagbago ka na. Marami po kasi akong na-realize, lalo na nung nagkaedad na ako. Talaga? Ano yon? Na nakakapagod pala maging pasaway. Na ayoko na kayong bigyan ng sakit sa ulo kasi tumatanda na rin kayo. Sobra ka naman? 53 pa lang ako, oy! O tingnan nyo, kayo rin kanina sobra sa pagsasabi na malala pa ako sa mga batang pasaway dito sa atin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Saka sabi mo nga, ikaw na lang yung napagod magpasaway. Ay, pero alam mo, masaya ako kasi sa wakas tumino ka na. Ayoko naman na hanggang sa kamatayan ko pasaway ka pa rin kasi sino na lang ang magtitiis sa'yo kapag wala na ako. Huwag nyo naman pong sabihin yan. Ayaw ko pa po kayong mawala. Hindi naman kasi natin mapipigilan ng kamatayan. Pero wag kang mag-alala, ayoko pa rin namang sumunod sa tatay mo. Ay teka, ano ba yung pinapalipad mo sa ere? Ay, eroplanong papel po. Teka, damputin ko lang. Ang tanda-tanda mo na, naglalaro ka pa rin yan? Opo, tsaka na-miss ko lang bigla kasi lagi ko tong nilalaro nung bata ako. Natatandaan ko nga. Sabi mo, pangarap mong maging piloto para makapagpalipad ng totoong eroplano. Yun din kasi ang kinalimutang pangarap ng tatay mo. Siguro kung hindi lang dahil sa kahirapan, buhay pa at isa ng ganap na piloto ang ama mo. Siguro nga po. Pag nangyari yun, baka hindi na rin ako pinanganak kasi di niya kayo nakilala. Bakit naman? Kasi natupad nyo na yung pangarap nyong maging model. Anong pinagsasasabi mo? Pangarap ko ba yon? Opo. Hilig nyo ngang rumampa-rampa sa bahay, dala-dala yung walis tambo at pang-agiw Ewan ko sa yung bata ka. Puro ka na lang kalokohan. I love you, Nay. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob kasi luto na yung paborito mong merienda. Yung ginataang bilo-bilo po? Oo, sa kalumpiang toge. Tara na para makakain na tayo. Sige po. Yahoo! Papadudot tubong Nueva Ecija ang mga magulang ko. Parehong magsasaka sina nanay at tatay at iyon na ang nakagawian nilang trabaho. Pero wala po kaming sariling palayan, bali nakikisaka lamang kami sa mga may-ari ng lupa. Simple lang ang pamumuhay namin at may mga pagkakataon na isang kahig isang tuka o hikahos. Pero meron din namang sagana. Kaya siguro hindi na ginusto ng mga magulang ko ang magkaanak ng marami. May isa akong kapatid, sumunod siya sa akin nung 2 taong gulang na ako. Pero maaga siyang binawi sa amin dahil sa karamdaman. At pagkalipas ng 1 taon ay namatay naman si tatay matapos siyang tamaan ng kidlat habang nasa palayan siya. Kami na lang ng nanay ko ang naiwan noon at aminado siyang nahirapan siyang makausad. Kaya nga nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila kung nasaan ang iba niyang kamag-anak at dito na kami nanirahan. Namasukan siya bilang kasambahay habang ako naman ay nasa poder ng tiyahin ko na second cousin ni nanay. Hindi ko na masyadong maalala ang nakaraan basta ang malinaw at sigurado lamang sa akin nang nagkaedad na ako at makapagtrabaho ay mabigyan ng maginhawang buhay ang nanay ko. Bukod kasi sa siya lang ang magulang na meron ako. Siya lang din ang nagtiyaga sa ugali ko
lalo na nung pasaway pa ako. Yun din ang rason kung bakit sa edad kong 32 ay hindi pa rin ako nag-aasawa. Ayoko lang maiwan ang nanay ko na mag-isa at kung ayaw sa kanya ng magiging asawa ko, saka na lang muna. Pero naiintindihan ko naman si nanay dahil concern lamang siya sa akin. Lalo na kapag pinag-uusapan namin ang pagbuo ko ng pamilya. Siyempre, hindi na ako bumabata at ilang beses na rin niyang sinabi na gusto na niyang magkaapo. At lahat ng yon ay naikwento ko sa kaibigan kong si Bea, Papa Dudut. Tapos, anong sagot mo sa nanay mo pag kinukulit ka niya mag-asawa na? Katulad ng dati, sinasabi ko na wala pa sa bokabularyo ko. Pero may plano ka ba talagang magkaroon man lang ng pamilya o magkaanak? Oo naman. Sino bang lalaki yung hindi nangangarap nun? Uy, meron din kayang mga lalaki na ayaw nun. Oo, pero hindi ako kasama sa kanila. Maniwala sa'yo, check boy ka kaya? Matagal na akong nagbago. Tsaka ilang taon na rin akong walang girlfriend, no? Ang sabihin mo, ilang taon ka nang walang girlfriend kasi na-trauma ka dun sa huling ex mo. Yung nang iwan sa'yo sa ere matapos mong mag-propose ng kasal, sino nga ba yun? Nagsisimula sa letter J yung pangalan niya eh. Ah, si Jerica? Oo, yun nga. Kapal ng mukha mag-no. Yun pala, mag-yes dun sa afam na nakilala niya sa internet. Hayaan na natin siya. Siguro naman masaya na siya sa buhay niya ngayon dun sa Amerika. Tsaka baka nagpakatotoo lang siya nung mas pinili niyang magpakasal dun sa kano kaysa sa akin. Mabuti nga hindi na niya pinatagal eh. Anong hindi pinatagal? Ilang buwan ka rin niyang niloko, no? Yun pala, kausap niya na yung kanong yun. Oo, kaya dun ako nasaktan. Pero napatawad ko na siya, matagal na rin yun. Sige, sabi mo eh. Bakit ba kasi tungkol sa akin yung topic? Sabi mo sa akin sa chat mo, ikaw ang sawi. Oo nga, no? Ano ba kasi nangyari sa inyo ng damukol mong boyfriend? Correction, ex-boyfriend. Naghiwalay na kami kagabi lang, kaya nga broken-hearted ako ngayon. Ay, pang ilang hiwalayan nyo na yan ah. Baka naman bukas makalaway may pang-comeback ulit kayo. Ewan ko, malabo na siguro kasi sabi mo nga, damukol siya. Ibang babae na naman ba ang dahilan? Oo. Sarap talagang pangahan ng lalaking yun. Pero kung nanggigigil ako sa ex mong yun, mas gigil ako sa'yo. At bakit naman? Kasi matagal ka na niyang niloloko. Pero paulit-ulit mo lang din pinapatawad. Martir ka ba? Kasi ang alam kong mga martir binabaril dun sa luneta. Broken-hearted na nga yung tao, nakuha mo pa akong ipabaril sa luneta? Sorry, di ko lang napigilan. Bahala siya sa buhay niya, kawalan niya ako, no? Hindi na ako maghahabol sa kanya. Sabi mo lang yan. Pero ikaw lang din magmamakaawa sa ex mo na magbalikan kayo. Kaibigan ba talaga kita o basher? Kaibigan, syempre. Kaya nga pag nakipagbalikan ka pa sa kanya, babatukan na kita para magising ka sa katotohanan. Nakuha mo pa talagang manakit? Ano nang plano mo ngayon? Gusto kong uminom. Ha? Nako, sakit lang yan sa ulo pag gising mo. Ay, mas okay na yon para kahit papano makalimutan ko yung nangyari sa amin. Samahan mo kaya ako uminom, no? Doon na lang tayo sa apartment ko kasi petsa de peligro na. Wala na akong pambar. Seryoso ka talaga dyan? Oo nga. Kaso hindi na ako umiinom eh. Alam mo naman yan. Sige na, samahan mo na ako. Magkaibigan naman tayo, diba? Oo nga, pero… Kung ayaw mo, sige. Doon na lang ako sa mga kaibigan kong lalaki magpapasama. Ano? Dun sa mga kinaiinisan ko kasi alam kong may pagkaloko-loko? Oo. Mamaya kung ano pang gawin nila sa'yo. Kaya nga ikaw yung una kong niyaya tapos ayaw mo naman. Gusto ko lang naman maglabas ng sama ng loob eh. Kasi nga, minahal ko rin naman yung tao tapos ngayon hiwalay na kami. Pagkatapos naman ito sigurado makaka-move on na ako kaya please, samahan mo na ako, Jimboy. Papa Dudut, pandemic era noong pinasok ko si Bea sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Magkaiba kami ng account na hawak pero may pagkakataon namang sabay o di kaya ay nagpapang-abot ang shift namin. At sa tagal ko na sa pinapasukan ko ay halos kilala ko na rin yung mga empleyado. Ilan sa kanila ay nakasama ko na sa inuman at sa gimmick.
May mga nakalandian din ako after ng breakup namin ng ex-girlfriend ko pero hindi naman ako pumatol sa may asawa na. Siguro isa yon sa mga bagay na ikina-proud ko sa sarili ko. Hindi naman kasi natin may kakailan na talamak talaga ang kabitan sa call center. Nagkakilala kami ni Bea noong namasukan ako bilang dishwasher sa isang parisan sa lugar namin bago ako naging ahente. Cashier naman siya doon at serbedora. Naging close kami pero hindi naman kami nagkagustuhan dahil hanggang pagkakaibigan lang ang tingin at turingan namin sa isa't isa. Pero parang kapatid ko na si Bea kaya naman overprotective ako sa kanya. Ayoko siyang ma-inlove sa mga affair sa trabaho namin or ma-involve sa mga affair sa trabaho namin kasi masakit yon sa ulo. Sa huli napapayag niya rin akong samahan siyang uminom. Pero sa apartment lamang niya kami pumunta papadudot. Sa totoo lang ay hindi na malakas ang tolerance ko sa alak dahil tumigil na ako sa pag-inom. Kaya nga kahit nakakaisang bote pa lamang kami ay lasing na ako. Sa katunayan ako ang unang nalasing at nawalan pa nga ng malay sa aming dalawa ni Bea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot tirik na ang araw nang magising ako. At laking gulat ko dahil nakayakap sa akin si Bea habang wala akong saplot na pang-itaas. May suot naman akong boxer shorts pero hindi ko na rin maalala ng malinaw kung paano kami nauwi sa ganong sitwasyon ng kaibigan ko. Nataranta ako nang makita kong na kaunan sa dibdib ko si Bea at kinabahan ako nang mapansin kong wala rin siyang suot na damit na pang-itaas. Siguro'y narinig niya ang nervyos ko sa dibdib ko kaya pagkalipas lang ng ilang sandali ay nagising na rin siya. Kita ko sa reaksyon ng mukha ni Bea na naguluhan siya at nung tinanong ko siya kung bakit kami humantong, sa ganon ay wala rin daw siyang maalala sa mga nangyari. Nagkasundo kami na kalimutan na lamang yon dahil baka nadala lamang kami ng kalasingan. Nagsorry siya sa akin at nag-insist na igawa ako ng almusal at pakainin bago umuwi. Pero ako nang tumanggi dahil hindi pa ako komportable. Pero nagpaalam naman ako ng maayos kay Bea na uuwi na ako. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong agad ako ng nag-aalala kong nanay. Hindi kasi ako nakapagsabi kung saan ako pupunta ng gabing yon. Pagkatapos kong magmano sa kanya ay dumiretso ko sa banyo para maligo na. Gusto kong mahimasmasan para naman tumino ang isipan ko ng mga panahon na yon. At habang nagbubuhos ako ng tubig sa ulo ko ay may punto na inaalala ko kung paano kami humantong ni Bea sa pangyayaring yon. Inisip kong mabuti kung sino ang unang nagpakita ng motibo pero wala talaga akong matandaan. Unang beses nangyari sa akin yon dahil naranasan ko na namang malasing. Pero ibang klase ang tama ng alak na ininom namin ng gabing yon. Parang nawalan ako ng malay at wala pang maalalang masyado paggising. Tulad ng sinabi ko ay kinalimutan na namin ni Bea ang mga nangyari papadudot. Hindi namin yon pinag-usapan hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Nakatanggap na lang ako ng mensahe sa kanya sa messenger na nagsasabing gusto raw niya akong makausap papadudot. Sorry na storbo kita, pero thank you kasi pumunta ka. Okay lang naman. Di naman ako masyadong busy. Pansin ko parang iniiwasan mo ko dahil ba sa nangyari sa atin sa apartment ko? Sorry kasi hindi ko lang mapigilan. Naiintindihan ko. Kahit naman ako naiilang pa rin ako lalo magkaibigan tayo. Hindi ko lang kasi lubos maisip kung paano tayo humantong sa ganon. Hindi naman siguro ako yung unang humalik. O ako ba? Ewan ko, hindi ko rin maalala. Ay, dapat talaga hindi na lang ako pumayag na uminom tayo. Wala sana nangyaring ganon. Kung hindi ka pumayag, makikipag-inuman pa rin ako sa iba. Gusto mo ba sila yung makagalaw sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Siyempre hindi. May mga karelasyon na yung mga lalaking gusto mong samahan. Sasabit ka sa mga yun, Bea.
Kaya nga, mabuti na lang ikaw yung kasama ko nung gabing yun. Hindi ko alam kung anong mabuti doon. Na alam kong wala kang sabit. Na pareho tayong single kasi... Kasi buntis ako. Anong sinabi mo? Buntis ako, Jimboy. Nabuntis mo ko. Hindi pwede to. Anong hindi pwede? May nangyari nga sa atin. Oo, pero hindi pa ako handang magkaanak. Alam mo naman yun, di ba? So, anong gusto mong gawin ko sa batang to? Ipalaglag ko? Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Matakot ka sa Diyos. May buhay na yung bata sa tiyan mo. Wow ha. Ako kailangan matakot sa Diyos pero ikaw hindi. Di ba dapat mas matakot ka kasi sinabi mong hindi ka pa handang magkaanak? Sa lagay, susuluhin ko lang pagpapalaki sa batang to na sabay naman nating binuo. Eh hindi ko nga gusto yun nangyari, di ba? Wala akong kamalay-malay nun. Nagising na lang ako na magkayakap tayo habang walang damit. Anong pinapalabas mo, inakit kita? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yun. Alam mo, nakakasama ka ng loob eh. Akala ko pa naman sa lahat ng lalaki, ikaw yung makakaintindi sa sitwasyon, ikaw yung susuporta sa akin at sa magiging anak natin, pero ikaw pa yung nangungunang umayaw sa amin, lalo na sa anak natin. Sa palagay mo, handa na akong maging nanay? Paano ko sabihin ko sa'yo na hindi pa rin at gusto kong ipalaglag tong bata sa tiyan ko? May magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero Yan naman ang hirap sa inyong mga lalaki. Kayo lang yung may karapatang maduwag sa responsibilidad at hindi magpakatatay sa magiging anak nyo. Tapos kami mga babae dapat maawat magpakananay. Parang unfair naman, di ba? I'm sorry, Bea. Ano magagawa ng sorry mo? Lalo mo nang pinapasama yung loob ko dahil sa mga sinabi mo. Gosh, of all people, ikaw pa na kaibigan ko. Nabigla lang ako, okay? Hindi ko lang kasi alam yung gagawin. Ako rin naman eh. Natakot ako nung unang beses na nalaman kong buntis ako. Pero sinantabi ko yun kasi hindi yun nakakatulong. Kumalma ako at nag-isip ng dapat na gawin. Kaya nga kahit nangako tayo nun sa isa't isa nakakalimutan na yung nangyari. Naglakas loob pa rin akong kausapin ka. Please, Jimboy. Alam ko naman na hindi ka pa handang magkaanak eh. Ako rin naman pero kawawa naman yung bata sa tiyan ko kung lalaki siyang walang kinikilalang ama, diba? Tsaka hindi ko kayang suportahan yung pagbubuntis ko. Kailangan ko ng tulong mo. Papadudot abot langit ang kabako nang sabihin ni Bea na buntis siya at ako ang ama. Siyempre, may nangyari sa amin kaya malamang ay mabubuntis ko talaga siya. Inasahan ko na yun noon pa lamang nang sinabi niyang may pag-uusapan kami. Pero sinantabi ko lang kasi ayaw kong mapraning. Kaya lang matapos kong mapatunayan na nagbunga nga ng sanggol ang nangyari sa amin, ay doon na ako kinain ng matinding takot at kaba. Hindi pa kasi ako handang maging ama. Pakiramdam ko ay kulang pa ang nalalaman ko para maging mabuting magulang. Para sa akin ay masyadong mabilis sa mga pangyayari at alam ko na magiging malaki ang hatid noong pagbabago sa buhay ko. Ang totoo ay pangarap ko naman talagang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi pa agad-agad. Kasi nga ayaw ko pang iwanan ang nanay ko. May ipon naman ako at kaya kong panagutan ang anak namin ni Bea. Hindi ko lang talaga alam kung ano na ang kasunod noon. Kaya nabagabag ako. Hanggang sa napansin na nga ng nanay ko ang pagkabalisa ko kaya kinausap na niya ako. Papadudot. Nak, napapansin ko maghapon ka yatang nakabusangot dyan ah. May nangyari ba sa trabaho nyo? Wala naman po, Nay. Wala, pero mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo. Pagod lang po ako siguro tsaka puyat. Nandun na tayo. Pero iba kasi yung nararamdaman ko eh. Siguro ito na yung tinatawag na mother's instinct. Kaya kung ano man yung bumabagabag sa'yo, sabihin mo na sa akin. Malay mo makatulong ako. Hala, bakit ka umiiyak, Jimboy? May problema po kasi ako. At hindi ko na kayang solohin. Kaya nga nandito ako para damayang ka ano man yung problema mo. Nahihiya po kasi ako sa inyo kasi ang laki-laki ko na.
32 na ako. Dapat sa edad kong to, kaya ko nang solusyonan yung mga problema ko. Ano naman kung 32 ka na? Kahit mag-42 ka pa o 52, anak pa rin kita at ako pa rin ang nanay mo. Kaya sabihin mo na sa akin yung problema mo. Nakabuntis po ako. Ha? Kilala niyo po si Bea, di ba? Yung kaibigan ko. Ay, oo naman. Kilala ko yon. Siya ba yung nabuntis mo? Opo. Nag-inuman kasi kami nung nakaraang gabi. Tapos paggising namin wala na kaming damit. At magkayakap na kami. Hindi mo ba naaalala yung nangyari nung gabi? Yun nga po, hindi ko maalala. Lasing na lasing ako na ewan. Nawalan pa nga ako ng malay. Grabe naman yon. At medyo nakakahiya pero mababa na po kasi tolerance ko sa alak. Kaya nga ayoko nang uminom eh. Anong sabi ni Bea? Wala rin daw siyang naalala. Parang eksena lang sa mga teleserye na napapanood ko sa GMA ah. Yung magiinuman yung babae at lalaki, may mangyayari sa kanila pero wala silang maalala. Nay naman eh, seryoso po ako. Hindi po to teleserye. Alam ko naman yon, pero wala naman akong nakikitang problema doon kasi pareho na naman kayong nasa tamang edad ni Bea. Pareho rin kayong may trabaho. Pero hindi pa po ako handang maging tatay. Rico naman po. Bakit niyo ako binatukan? Abay malamang babatukan kita kasi nakakainis ka. At bakit naman po ako naging nakakainis? Kasi sabi mo, hindi ka pa handang maging tatay. Totoo naman po yung sinabi ko. Kahit na totoo pa yon, alangan naman pabayaan mo lang si Bea saka yung magiging apo ko. Hindi kita pinalaking umaatras sa responsibilidad, Jimboy. Kaya dapat, harapin mo na parang tunay na lalaki yung responsibilidad mo kay Bea at sa magiging anak nyo. Pero natatakot po ako. Hindi ko alam yung gagawin. Lahat naman ng tao nagsisimula sa hindi alam yung gagawin. Kaya nga dapat aralin mo para matutunan mo. Huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako eh. Anong silbi kong nanay kung hindi kita aalalayan? Simula pagkabata mo nandito na ako. At kahit tumanda ka na, nandito pa rin ako. Magulo pa rin yung isip ko pero kumalma na ako. Salamat talaga kasi gumaan yung loob ko. Walang anuman. Basta wag na wag mong tatakasan yung responsibilidad mo sa magiging anak nyo ni Bea. Sige ka, baka magsisi ka kasi masarap magkaroon ng anak. Papadudot dahil sa excitement ng nanay ko nang nalaman niya magkakaapo na siya ay nabawasan ang lungkot ko ng gabing yon. Bukod doon ay pinayuhan din niya ako ng mga dapat kong gawin lalo na at magkakaanak na ako. Ewan. Siguro hindi lang talaga ako makapag-isip ng matino noon kaya nadaig ako ng takot at pag-aalala. Pero mabuti na lamang at to the rescue ang nanay ko. Kaya nga nangako ako sa kanya na pangangatawanan ko ang magiging anak namin ni Bea at gagawin ko ang lahat upang maging mabuting ama. Noong sumunod na araw ay kinausap ko si Bea tungkol sa sitwasyon namin. Sinabi ko sa kanya na susuportahan ko ang magiging anak namin bilang tatay nito. Bagay na kinatuwa naman ng kaibigan ko. Bilang unang hakbang ay sinamahan ko siyang magpa-check up at magpa-ultrasound. At ang saya pala sa pakiramdam na sa unang pagkakataon ay narinig namin, papadudot ang heartbeat ng aming baby. Kakaibang saya sa aking pakiramdam ang naranasan ko ng araw na yon. At nasabi ko na lang sa sarili ko na excited na akong maging ganap na tatay, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masela ng pagbubuntis ni Bea noong 3 buwan na niya. Kaya naman nag-decide siyang mag-resign sa trabaho at kinausap ko siya na lumipat sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Ganon nga naging setup namin hanggang sa makapanganak na siya. Nag-uumapaw ang kaligayahan ko sa puso nang masilayan ko na ang anak namin, papadudot. At labis na galak ang naramdaman ko nang mabuhat ko na siya. Day ko pang nanalo sa loto at nasabi ko sa sarili ko na wala na akong mahihiling pa ng mga panahon na yon. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko na malaki ang nagbago sa akin simula nang naging tatay na ako. At habang nagsasama kami ni Bea sa iisang bubong ay hindi naman kami nagtatabi sa iisang kama dahil nilinaw niya na wala raw siyang nararamdaman sa akin.
Nirespeto ko yon dahil ganoon din naman ako sa kanya, Papa Dudut. Pero nagbago na lamang bigla ang lahat nang dumating na ang anak namin. Doon ako nangarap na magkaroon ng pamilya kasama si Bea, pero sa dismaya ko ay hindi sinunod ni Bea ang sa apelyido ko ang anak namin. Katuwiran niya ay hindi naman daw kami kasal. Kaya nga niyaya ko na siyang magpakasal pero pinangatawanan niyang wala talaga siyang feelings para sa akin. Pero ang isa ko pang inaalala ay ang patuloy nilang pag-iiringan ng nanay ko. Hindi sila magkasundo sa maraming bagay at kapag nagsasabi sa akin si nanay, naaawa ko sa kanya dahil kilala ko rin naman ang ugali ni Bea. Yung bang pag may pagkamataray at sarili lang ang pinakikinggan. Kaya nga bilang solusyon, kinausap ko ng masinsinan ang kaibigan ko. Bea, wala ka bang balak kunin kay nanay yung anak natin? At bakit ko kukunin? Kanina lang gustong-gusto niyang alagaan yung apo niya. Hayaan mo sa kanya yung bata, wag mo rin kukunin. Kukunin ko na pag nakapagpalit ako ng damit. Amoy usok na ako sa biyahe ko. Alam mo, ikaw ang KJ mo. Anong KJ doon? Pagod na nga si nanay sa pag-aalaga ng anak natin. Tama lang yun kasi bida-bida siya masyado. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, may pagkabida-bida yung nanay mo. Kaya nga hindi kami magkasundo sa maraming bagay eh. Lahat na lang may pinupo na siya. Akala mo siya na yung pinakatamang tao sa mundo. Kainis kaya. Kung may hindi ka sinasang-ayunan kay nanay, pwede mo naman sabihin sa kanya ng maayos. Nakikinig naman yun. Nakikinig daw, pero hindi kaya. Ang tigas ng ulo ng nanay mo. Masyado pang pakialamera na akala mo wala na akong ginawang tama sa kung paano ko alagaan yung anak natin. Concerned lang siya sa'yo at sa anak natin. Hindi naman niya intensyon na makialam. Siyempre sasabihin mo yan kasi nanay mo siya. Ano pa nga bang dapat kong asahan sa'yo mamas boy ka? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mamas boy ka. Oh, totoo naman. Kasi sa edad mong yan, nakaasa ka pa rin sa nanay mo. Ni hindi mo nga siya maiwan kasi nag-aalala ka kamo sa kanya. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na matanda na yung nanay mo. Nagmamarunong na nga na kaya niya ng sarili niya. At ikaw hindi ka na bata. May anak ka na nga pero kung makapagtago ka pa rin sa saya ng nanay mo, wagas. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung pananalita mo tungkol sa amin ng nanay ko. Bakit? Nasasaktan ka? Ganun naman talaga. May kasabihan nga na truth hurts. Ang akin lang naman sana makisama ka. Dahil ba dito ako nakatira sa inyo? Pakain niyo ako kaya gusto mo makisama ako? Para lang magkaroon tayo ng matiwasay na pagsasama sa pamamahay na to. Sus, matiwasay na pagsasama raw. Gusto mo ba na lumaki yung anak natin sa magulong pamilya? Yung nagsisigawan, nagiiringan at nagpapataasan ng pride? Kasi ako, ayoko. Sinasabi mo ba na ma-pride ako? Ma-pride ka naman talaga. Kaya nga nakikiusap ako na sana matuto ka rin magpakumbaba. Yabang mo naman magsalita porque dito ako nakatira sa inyo at ikaw ang nagpapakain sa amin ng anak ko. Hindi ko naman yun sinusumbat sa'yo ah. Hindi rin ako nagyayabang kasi responsibilidad ko yun. Hayaan mo, pag nakahanap ako ng trabaho aalis na kami ng anak ko rito sa bahay niyo para wala ka na ring responsibilidad. Bea naman! O bakit? Di ba yun naman ang gusto mo? Yung mawala kami ng anak mo sa buhay mo? Sino may sabi sa'yo? Mahal ko kayo ng anak natin, kaya ayaw ko kayong mawala. Mahal daw. Sus, lukuhin mo lelang mo, Jimboy. Saka ayos lang na yung anak na lang natin yung mahalin mo. Wag na ako, dahil hindi ko naman yan kailangan. Kahit na anong gawin mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ayokong tumanda kasama mo at makasama ng matagal yung nanay mong bida-bida at pakialamera. Mabuti pa, kukunin ko na yung anak ko dun sa nanay mo para makatulog na kami. Wag mo na rin kaming puntahan dito sa kwarto kasi ayoko ng storbo. Bakit ka ba ganyan sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Ay, wag mo na akong dramahan. Lalo lang ako naiinis sa pagmumukha mo. Nakakasuya kayo ng nanay mo. Umalis ka nga dyan. Nakaharang ka sa dadaanan ko. Papadudot, hindi ko inaasahan na hahantong sa ganon ang pag-uusap namin ni Bea.
Halatang hindi niya yon kinatuwa at katuwiran niya ay nakakainis daw si nanay at kapag si nanay naman ang kinausap ko ay sinasabi niyang hindi raw marunong makisama itong si Bea. Ewan ko ba pero nahihirapan ako dahil nakatira kami sa iisang bubong. Idagdag niyo pa yung hindi ipinaapelyido sa akin ni Bea ang anak ko. Kahit na sa akin din naman ang galing ang bata. Nasaktan talaga ako ng husto. At gusto kong umapila pero hinayaan ko na lamang. Mabilis na lumipas ang mga linggo at napansin ko na madalas ay abala si Bea sa pakikipag-chat sa kung sino-sino. At kapag tinatanong ko siya, nagagalit siya sa akin at pinagsasabihan akong pakialamero. Nalulungkot ako kasi bakit ganon ang trato niya sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi niya ako mahal pero bakit kailangan niya akong ituring na para bang may masama akong ginawa sa kanya. Kaya nga hinayaan ko na lamang siya at sa abot ng makakaya ko ay tinikom ko na lamang ang bibig ko para hindi na makapagkomento pa. Kaya lang ay napuno na ako at kinain ng matinding selos. Nung isang beses ay may nabasa akong sweet message sa kanya ng isang lalaki sa chat. Doon ko na siya kinausap para questionin at maglabas ng saloobin. Uy, sa wakas, nag-reply na siya. Grabe, scene zone lang ako ng ilang araw. Hindi niya ba ako na-miss? Sino yung kachat Ay, mo? Kambing! Jimboy naman! Bakit ka ba nagugulat? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino yung kachat mo? Yan ba yung nagsasabi sa'yo ng mga sweet messages na nabasa ko? Binasa mo yung chat namin? Ababaliw ka pala eh. Bakit mo ginawa yun eh? Wala ka naman pakialam dun. Hindi ko lang mapigilan kasi nagsiselos ako. Ano? Nagsiselos ka? Wow! Di ba sinabi ko naman na may feelings na ako sa'yo? Niyaya pa nga kita magpakasal, ikaw lang tong ayaw. Malamang! Bakit ako papayag na magpakasal sa'yo eh hindi nga kita mahal? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kahit man lang sana subukan mo kasi may anak tayo. Eh ano naman kung may anak tayo? Hindi yun dahilan para pumayag na akong magpakasal sa'yo. Bea naman. Nako, wag mo na nga akong dramahan ng ganyan. Naaalibadbaran ako eh. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo rin ako? Para pumayag ka na magpakasal sa akin. Lubayan mo ako. Yun ang gusto ko kasi kahit na anong gawin mo, hindi kita kayang mahalin. Hanggang pagkakaibigan lang yung turing ko sa'yo. Kaya sana naman irespeto mo yun. Nirerespeto ko naman. Hindi ko lang akalain na pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, nagkaanak na tayo't lahat-lahat hindi mo pa rin ako magagawang mahalin. Hindi nga garansya ang pagkakaroon natin ng anak para mahalin na kita. Tsaka sana, alam mo na sa mga oras na to, may iba na akong gusto. Ito kachat ko nga diba? Kaya tanggapin mo na lang. Siguro nahihirapan lang ako kung paano ko yung tatanggapin. Parang ang bilis kasi ng mga pangyayari. Anong mabilis doon? Nung una pa lang naman wala na tayong nararamdaman sa isa't isa. Ikaw lang to nagkagusto sa akin pero hindi ibig sabihin na magkakagusto rin ako sa'yo. Alam mo, nagpapasalamat naman ako sa mga tulong na ginawa mo sa amin ng anak ko Pero naisip ko, oras na para umalis kami sa poder mo. Anong ibig mong sabihin? Saan mo dadalhin yung anak ko? Wala ka na doon. Anong wala? Anak kong pinag-uusapan natin dito. Hindi mo siya anak. Hindi nga siya naka-apelyido sa'yo Ano ba pinagsasabi mo? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo yung totoo kaso hindi ako makatsyempo. Pero gabi-gabi, kinakain ako ng konsensya ko kaya nagdesisyon na akong ipaalam sa'yo ang lahat. Pwede bang linawin mo kung ano yung sinasabi mo? May dahilan kung bakit hindi ko pinaapelyido sa'yo yung anak ko. Kasi hindi naman talaga ikaw yung tatay niya. Ha? Sinong tatay ng anak mo? Yung ex-boyfriend ko. Paano nangyari yun? Di ba hiwalay na kayo? Oo, pero nabuntis niya na ako nun. Yun talaga ang rason kung bakit kami naghiwalay kasi katulad mo nung una, natakot din siya at ayaw niyang panagutan yung anak namin. Huwag mo nga akong ikumpara sa lalaking yun. Magkaiba kami. Para sa akin, pare-pareho lang kayong mga lalaki. Sinasabi mo na may pinagkaiba ka sa amin? Mas malala pa nga yung ginawa mo dahil sa panuloko mo sa akin Ang kapal na mukha mo, Bea. Ginamit mo lang ako at pinaniwala sa kasinungalingan mo.
Kaya nga aalis na kami rito ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko na lang lahat yung mga ginastos mo sa amin. Desperado lang ako ng mga panahong yun kaya naisip kong magsinungaling sa'yo. Pasensya ka na. Sinubukan ko namang pangatawanan ng kasinungalingan ko eh. Ginusto ko na ikaw na lang ang kilalanin niyang ama pero nung sinilang ko yung anak ko, na-realize ko na hindi ko pala siya kayang palakihin sa poder mo. Kaya hindi ko pinadalang apelyido mo sa kanya lalo ngayon na nakipagbalikan na ako sa ex ko na siyang totoong tatay ng anak ko. Ang sama mo, Bea. Ang sama-sama mong babae. Dinamay mo pa talaga yung inosenteng bata sa pagiging desperada mo. Sana makarma ka sa ginawa mo sa akin. Napakasama mo! Papa Dudut, ginustong malaglag ni Bea ang anak nila ng ex-boyfriend niya kaya niya ako niyayang uminom ng gabing yon. Pero dahil nakonsensya siya ay sinet up na lamang niya ako para pagmukaing may nangyari sa amin at ipaako sa akin ang anak nila. Kaya nga naggalit ako sa kanya ng husto at halos gusto ko siyang ipabarangay. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil may pinagsamahan pa rin naman kami at naging magkaibigan kahit papaano. Siguro kung may nawala sa akin ng mga panahong yon ay ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Lahat yon ay napalitan ng buot at pagkadismaya, Papa Dudut. Bago umalis si Bea, binayaran niya lahat ng mga ginastos ko sa kanila ng batang itinuring ko ng sariling anak. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pera pero hindi ko na po inalam. At simula noon ay hindi ko na sila nakita pa. May parte sa akin na nagsisisi kasi pinalis ko lamang sila ng gano'n na lamang kabilis. Paano kung anak ko naman talaga yung bata? Paano kung nagsinungaling lang talaga sa akin si Bea para makapagsama na sila nung lalaki niya? Sa kabila ng mga tanong na yon ay may parte sa puso ko na nagsasabing hayaang ko na lamang. At mabuti na lang dahil mas maaga kong nalaman ang katotohanan. Ewan ko ba pero isa lang ang malinaw sa akin ng mga panahong yon. Durog na durog ang puso ko. Mabuti na lang at kasama ko ang nanay ko kaya kahit papaano ay nakabangon ako at nakapagpatuloy sa buhay. Kaya lang muli na naman akong pinadapa ng matinding kalungkutan nang makarating sa akin ang balitang nasangkot daw si Bea, ang anak niya at ang kinakasama niya sa isang aksidente sa motor habang nasa probinsya sila. Nakaligtas ang lalaki pero parehong binawian ng buhay ang dati kong kaibigan at ang anak niya. Ang sakit-sakit lang malaman na wala na sila sa mundong ito. Matagal ko na rin naman siyang napatawad, Papa Dudut, dahil ayaw kong dalhin ang pagkamuhing yon sa kanya sa habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jimboy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1